about time na talagang maging open na tayo sa magulang, sabihin natin ang gusto, at makiusap na. Pakinggan nyo naman kami muna. Magandang umaga po ulit, mga kapatid, mga magandang buhay. Opo. So, ating napag-usapan, Georgia, paliwanag ko sa iyo, yung tungkol sa tatlong pangangailangan ng pagiging united and connected with God. Yun ang, doon lalalim ang pananampalataya. Namely, pagdadasal, pananalangin, and it can be vocal, it could be, kung tawagin ay, ang tawag dito, mental prayer. Padalwa, yung sacraments, lalo na yung pagsimba, linggo-linggo. Yung araw-araw, hindi tayo required doon. Yun ay devotional yun. Tapos yung confession, pagkasakaling nagkakasala, yun, pupunta kayo sa confession. So thank you, Georgia, for your questions. Pupunta naman tayo kay Michaela. Ano bang iyong tatanong? Ang question ko po ay, paano po kaya namin mapapaunawa or mapaparamdam po sa mga gulang namin na every time po kami na ay mag-open up sa kanila ng problem ay hindi po namin kailangan agad ng reklamo. Sa halip po is kailangan po namin ng tagapakinig. Paano po kaya namin sa kanila yun mapaparamdam? Maganda. Oo nga, ganun ang ating magulang, para, ano yun, para mura na agad, Grabe, Alam mo, this is a perennial problem. Ito ay problema ng maraming pamilya. At baka lahat, as Filipinos, wala tayo noong tinatawag na, dialogue. Wala sa atin yun. Ang sa atin malimit, monologue. Monologue na ako magsasalita, makinig ka. At yung, huwag ka magtatanong. Alam ko, basta't makinig ka lang, yun ang karaniwan eh. Ngayon, kayo mga kabataan, kayo nasa modern age na ngayon, millennial na. Kaya, meron na kayong pagnanasa na magtanong. Ang ating mga magulang ay hindi naman naka-ready for that. Ewan ko kung sino magsasabi sa kanila. Maaari sabihin nyo, nay, ako muna. Huwag muna ho kayo. Siguro ganun. Ewan ko kung magagawa nyo yun. Pero nakakalungkot talaga. Pero alam nyo ngayon, nai-improve na ang situation. Lalo na sa mga communities, yung mga halimbawa, talking of couples for Christ. Isa sa kanilang mga napapag-usapan yung communication. Sila munang mag-asawa. Sapagkat mismo nga mag-asawa problema din ito Hindi rin nakikinig yung isa agad-agad Ganon. Kaya problema ninyong mga anak sa inyong magulang. Pero kapag ang inyong mga magulang ay nagiging mga kaanib nito, makakaasa kayo. Pero kung wala, nakakalungkot. Hindi ko alam kung paano. Siguro, Nay, siguro mo, Tay, may sasabihin ako, pero huwag muna kayo. Huwag muna kayo magagalit. Pangunahan muna. At sabihin mo, makinig muna ho kayo. Oo. At wala namang masama. Basta, ang problema, mga kabataan na medyo mahiyain, magsalita ng ganun sa magulang, natatakot. Pero it's about time. It's about time na talagang maging open na tayo sa magulang, sabihin natin ang gusto, at makiusap na, pakinggan nyo naman kami muna, Nay, Tay, bago kayo magsalita at magbigay ng solusyon. Baka ho pagka ganon,
Ikaw. Mas maayos po yung magiging At sasabihin ko, bago ka magsalita sa iyo, inay, magdasal ka. Magdasal ka muna. Magdasal ka muna. Sabihin, may Panginoon, tulungan mo po ang aking mga magulang na makinig sa sasabihin ko. Diyos ko, Panginoon. And who knows? Okay? Kayo na lang muna. Sige, thank you. You're watching ETVN Philippines.